Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Senador Ping Lacson papanginutan na ang investigasyon sa Senado mapadapitman sa maanomaliyang mga proyekto sa flood control. Pagdangog sa kaso ni Duterte naman sa ICC, pinag-uktaban na muna. Iba pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, DOE nagpaliwanag sa padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, liwat na paglansar kang kilusan anti-cruyism kana ato mobitong tutukan. Social media platform asin na online service providers sinugo kan CIC tanggalon ana nagkapirang mga pinag-post kan mga iniya na mga fake news asin na scam. Sa tuya pang pamayukan na mga barata pagitangonyanda sa lado nasyonal, mga nagsagibunin na protesta sa kamera, maatubang ning patong-patong na mga reklamo. Mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kinakan na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal. Antis Pama na maribayan bilang Senate President pinagpermana ni Senador Francis Ches Escudero ang detention order laban kidating engineer Brakes Bryce Erickson Hernandez kan Department of Public Works and Highways nasangkot sa kadakol na GUS flood control project duman sa Partikan Bulacan. Nainot ng pinagkasuhan ng contempt si Hernandez matapos na magsayo maining pangaranan ang gabos na mga politiko na nasa likod kan pinagsasabing GUS project duman sa Partikan Probinsya kan Bulacan sa pangapudan gabos sa mga home province ni dating majority leader Joel Villanueva, taga Bukawi, Bulacan. Mahanda si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na dinismiss sa serbisyo nasangkot man sa maanumaliyang flood control project. Basado sa order na pinagpirmahan ni Escudero, magdadanay si Hernandez, dating Assistant District Engineer naman sa parte mismo kan Bulacan, na kung saan kadakol ng mga GUS flood control project
sa Office of the Sergeant at Arms. Hagkod na nga magtaunikan na totoong testimonya asin natanggalon ang kasong contempt. Daipa pinaghahali si Hernandez sa laog kan Senado mantang isinagibo ang investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee na anomalya kan flood control project antisiyang alalayan kan Senate Police sa Senate Detention Center na inot na abot asin na nagpartisipar si Hernandez sa pagdangog kan pinag-aapod na Blue Ribbon Committee matapos siya napadarani na subpena na magpartisipar asin mag-iba sa Senado pinag-question sa pagkakasangkot sa irregularidad sa flood control project asin pagsusugal gamit ang mga peking ID tangani man na makalaog sa party mismo kan kasino. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pundo sa pagsumpo kan dark wave parte mismo kan Pilipinas hinahagad nyo niya ni Gatchalian sa party kan Senado. Pinagahagad nyo niya ni Senadora Win Gatchalian na magtagama ni napundo tanganing pakusugunda ang kampanya sa kakayahan kan gobyerno na proteksyonan ang mga hobenes laban sa banta kan pinagapod na dark wave. Kasunod kan kadakol na mga online activities kung saan nasasangkot ang mga aki. Nagpatanid si Gatchalian na nagiging tatagan kana dark wave ang transaksyon na may pagkasabot sa child pornography, bintahan kan illegal na droga, armas asin online gambling. Tinawando ni Gatchalian na ang chairman kan Senate Committee on Finance na isusulong nindaan pangangaipo kan pundo para digdi sa maabot na pagdangog kan Senado asin na pagtratar kan prosopristo nga pundo kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC. Ang CICC sarong attached agency kan Department of Information and Communication Technology DICT. Sigun sa CICC Acting Executive Director Abogado Renato Paraiso, may kakayahan ana sa indang ahensya na mag-access sa kan dark wave alagad kulang ini sa kapasidad para man sa 24/7 na pagmanman ninuli kan kakulangan kan budget. Tinawan doon kanina ana tauna na subscription para man sa sarong collaborative database monitoring mechanism ana abuton sa 150 million pesos sa gunang 200 million pesos. Ana pinag-uuralayan digdi iyo ang proteksyon kana mga hobenes. Dapat may bastanting teknolohiya asin kakayahan ang gobyerno tanganing makalaog sa dark wave asin madakop ana mga nagpapakuriyat asin nagbabakal kan mga illegal na mga malalaswang mga materialis. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kumpiyansa ngunyan si Senador Bam Aquino na makakatabang ang prosopistong Classroom Building Acceleration Program kaapa akoba initang animan na mapa rikasa ang pagpapatindog ka na mga sinasabing classroom sa mga pampublikong mga eskwelahan asin digdi matawanin aksyon asin kasimbagan ang classroom backlog sa bilog na nasyon. Sa iyang pag-inspeksyon duman sa Lacundula Elementary School, Dr. Adelaido C. Bernardo High School sa Mabalacat City sa Pampanga, nailing mismo ni Aquino ang tulos-tulos na pangangaipo para sa dagdag na mga classroom ninhuli may nagkapirang mga pasilidad na ginamit pa man maski raraot na ang mga ini. Kapag naaprobaran na sarong lay, sinabi ni Aquino na anda tutugutan ka na Senate Bill 121 o ANCAP Act ang mga local government unit LGU, non-government organization NGO na magpatindog ka na mga classroom. Bunga naman ka na sinasabing
pangnasyon na pangantayan asin gabay sa mga nasasakupan sa tabang man kan pundugikan sa parte kan gobyerno nasyonal. Tinawandoon na gustong mahiling na masagibo kani ana classroom sa masudod na tulo asin mad 5 taon na kung sa inda dapat subuot maipnuan ang pagkulang-kulang kani pig-ing kaminar ni Aquino ang gobyerno na magtiwala sa mga kakayahan kan na NGO asin man dedikasyon kan LGU na determinadong mailangkaw ang kalidad kan edukasyon sa kanya-kanya nga mga nasasakupan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal, sinabi kan Philippine National Police o PNP kan nagatalikod na aldaw o kasudma na ang Directorate for Controllership Chief na si Police Brigadier General Jean Pardo na reassign na sa area kan Police Command EPC Eastern Mindanao. Idi basado man sa kasuguan na may pitsang September 6 na kinumpirmar ni PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo si Pardo ang pinagribayan ni National Police Training Institute NPTI Director Major General Luis Raimundo Obingke. Karibay kanda Kiobingki si APC Southern Luzon Deputy Commander Police Major General Christopher Birung ana nagiging pamayo ng unyan sa NPTI mantang inilipat man sa APC Southern Luzon si APC Southern Luzon Executive Officer Police Brigadier General Leon Victor Rositi. Antes kani inali man sa pwesto si Pardo bilang tagapagtaram kan organisasyon kan bilog na pulisya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, duwang kontratista kan Department of Public Works and Highways DPWH na sangkot sa Urulay and maanumaliyang ghost project anunyan pinagapaisyuan na kan kamera kan Immigration Lockout Bulletin Order ILBU sa surat kan Co-Chairman kan House Infrastructure Committee na kung sain si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kay Justice Secretary Crispin Rimulya formal na pinaghagad kan na kongresista o congressman na isairarom sa ILBO sinda Sally Santos kan Sims Construction Trading na an address na sa Malolos, Bulacan. Asin si Abogado Herbert Mancenso, dating Executive Director kan Philippine Contractor Accreditation Board PCAB, basado sa surat na pinagpirmahan ninda Romeo Momo Sr., Chairman kan House Committee on Public Works and Highways. Asin Manila Representative Joel Chua, ang Chairman kan House Government and Public Accountability Committee, kana inot na pagdangog kan Kamara sa issue manungod man sa flood control funds. Anday nagtrayumpo nga makapagpartisipar o mag-abot si Santos maski nga nini pinadaranakan imbitasyon sa nabanggit ng pagdangog. Naglataw ang aligasyon na si Abogado Mancenso ana sangkot sa bintahan sa PCAB licenses sa mga daipa kwalipikadong mga kontratista. Inagad man kanda tulong mga kongresista sa Department of Justice na suguon ang Bureau of Immigration na mag-issue ka na ILBO tangani man na mamonitor ang posibleng pagluwas sa nasyon ka na sambit ng duwang opisyal. Importante sigun sa tulong mga congressman na nakapirma sa partibismo kana nasambit ng surat kirimulya na masiguro na dai makakaluwas sa Pilipinas sinda Santos asin man Mancenso asin magdadanay ang integridad, kredibilidad sa lado kan investigasyon na pinagsasagibo kan na mga kongresista o congressman.
Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, ipinagpahig ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dai makikiaram sa ipapatindog na Independent Commission si President Bongbong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapadagos na House Senate inquiries sa kontrobersyal na flood control project ang nagigibuhon o ititindog na Independent Commission na nakatutok lang sa investigasyon kan maanomaliyang proyekto, partikular na sa flood control. Pinagpahig ni Bersamin ang nakatalaan na pagpapaluwas kan Executive Order EU na magpapatindog kan Independent Commission para man sa investigasyon sa nagpapadagos na substandard kundaiman Goose Flood Control Project. Magigirumduman na pang-apat na suna ni President Bongbong Marcos, nangako ang presidente na hahagupiton kani ang mga public official na nakinabang gikan man sa infrastructure project kan gobyerno kabalinaan flood control project. Digdi tinawandoon ka na sambit ng sekretaryo na magpapadagos-dagos ang investigasyon asin na mayo nin pakiaram digdi ang presidente maligis kung si isay ang maliligis sa sinambit ng investigasyon kinakaipuan managot sa saindang mga kasalan. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagsiguro ni Senador Ping Lacson na kay President Ferdinand Marcos Jr. bilog ang suporta laban sa mga sinasabing mga maanomalya o mga korupto na sangkot sa pagkakaigwa nin anomalya sa mga palpak na mga flood control project. Sa pahayag ni Lacson, ginibo niya ang sa paagikan sa iyang staff ang pagkalap nin mga ebidensya laban sa mga ganid na mga opisyal, pati naman kan sa indang kasabwat sa lado kan gobyerno maging sa pribadong sektor. Sa sarong teaser video kan sa iyang podcast kan nagtalikod na Sabado nin pagkabanggi, siniguro ni President Bongbong Marcos, sinabi kaniya na grabe ang siyang naandal para man sa mga Pilipinong nagkakaiguan nin pagtios mantang ana mga sakim, mga mahabas para bun asin korupto padagos na nagmamayagpag asin na padagos na nagkakaiguanin income. Siguro sa pahayag ni President Bongbong Marcos, naglalapigot ni Nusto ana partibismo kana mga ordinaryong mga Pilipino para sa saindang pamilya, alagad ana mga sugapa sa partibismo kana gobyerno an padagos na namamayagpag asin na padagos nagkukuakan pira kan gobyerno. Kan Agosto 20, nagtarama si Lacson sa partibismo kan Senado asin pinagbulgara ang korupsyon sa likod kan mga substandard asin Goose Flood Project. Ipinagpasalamat man kani ang pahayag ni President Bongbong Marcos na mahiya naman kayo para man sa mga kongresista na sangkot sa partibismo kan mga korupsyon. Sharing man ang pagpapatindog kan sumbong sa Pangulo website na nagtatao ning kaaramanda sa parte kan publiko mapadapit sa estado kan mga flood control project sa bilog na nasyon. Kan nakalis na weekend tinawando ni Lacson na preparado siya na magtaonin matinding ebidensya sa bagong liderato kan DPWH laban sa mga routine na frauds kan sinambit ng ahensya. Kanda ngunya na aldaw o sa aga Miyerkules, September 10, nakatalaan na ipagpadagos ni Lacson an sa iyang pagbubulyar o pagbubulgar mapadapit man sa korupsyon sa likod kan mga substandard asin Goose Flood Control Project sa sarong privilege speech.
Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Sa iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal and kapulisan sa parte mismo kana Metro Manila ada malatag ni naabuton sa pinagsasabing sangribo na mga pulis kasukunod kana pinagsasabing Black Friday protest. Nagpakuriyat ngunyan ang National Capital Region Police Office NCRPO ni naabuton na sa sanggatos o sa sangribong kapulisan sa aldaw ka na Biyernes sa September 12 na pinaglalauman serye ninda protesta na may pagkasabot sa pinagsasabing flood control anomaly. Basado kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na igwanin 1,250 na mga pulis ang ilalatag sa mga panginot na mga lugar nagigibuan kan na protesta. Nagkapirang mga lugar iyuan Minjula, mga opisina kan Department of Public Works and Highways o DPWH, Senado, asin man ang House of Representative. Igwaman ni nakabantay na 1,300 na mga miyembros kan PNP na maserbi bilang backup kung kinakaipuan kan mga miyembros kan pulis. Dagdag pa ni Asilo na igwanin 4 na grupo ang nagsabi na magkakaigwasinda ninda kilos protesta o ang pinag-aapod na Black Friday protest bilang pagkundinar sa mga nangyayaring korupsyon sa parte mismo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga barata sa parte kan liderato kan Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee kasumpay kan maanomaliyang flood control project sa Pilipinas. Ini matapos kumpirmaron ni Senate President Vicente Soto III na riribayan ni Lacson si Senador Rodante Marcolita bilang chairman kanasambit ng komitiba. Paliwanag ni Soto, dai kabalikan na majority black si Marcolita asin ang Blue Ribbon Committee nakatalaan lang para man sa mayoriya may man ni nagdadanay ng mga patakaran maging sa Blue Ribbon Committee chapter o charter o sa mga pigsasabing pangkagabsan sa Senate rules. Nagsasabi na kinakaipuan maging abogado ang matukaw bilang chairman kan Blue Ribbon Committee. Order mapadapit sa nasambit ng bagay. Basado kay Soto, bastante ang miyembro lang kan mayoriya ang kinakailipuhan na kwalifikasyon tangani man na pamayuhan ang nasambit ng makapangyarihan na komite. Tinawan doon ni Soto na kana 9th Congress napili ninda si Senador Sani Alvarez bilang chairman kan Blue Ribbon Committee maski ni bako man na sarong abogado. Dagdag kan Senate President na bakong garantiya ang pagiging abogado tanganing maging marhay na investigador. Mas marhay subuot si Lacson pag-abot sa nasambit ng investigasyon. Sigun Kisuto, magdadanay si Senador Cherwin Gatchalian bilang chairman kan Committee on Finance na iyo ang manginginot sa pagbusisi kan prosupistong pangnasyon na budget para sa 2026. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ang pagdanguga sa kaso ni Duterte sa ICC pinag-oktaba na muna ipinagpa-oktaba na
and Pre-Trial Chamber 1 kan International Criminal Court ICC ang nakatalaan na pagdangog para man sa confirmation of charges laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte na orihinal na ipinagtalaan sa September 23, 2025. Ang desisyon na bunga naman kan kaagadan gikan sa kampo ni Duterte na maoktaba ang pagdangog ninhulikan sa indang pahayag na daisubot sinda faith to stand the trial o daina kayang magpartisipar sa nasambit ng investigasyon ninuli man kan kamugtakan kan mismong salud kan dating presidente kan Pilipinas na si Duterte. Sigun sa ICC, limitadong postponement ang ipinasunod tanganing tawanin doon ang pagresolba sa nasambit ng kaagadan asin iba pang may relasyon na urulay. Dissenting opinion man ang ipinagpaliwas ni Judge Maria del Socorro Flores Lira na digdi minakontra sa pag-oktaba kana sambit ng pagdangog o bista. Magigirumduman na pinagdako pa si Duterte kan Marso 11, 2025. Iyan kasumpay kan mga kasong crimes against humanity, kabali na ang murder, torture, asin man na rape na subuot digdi nangyari sa irarum kan sa iyang liderato sa Davao City asin sa panahon kan sa iyang administrasyon bilang presidente kan Pilipinas. Anhobheto kan confirmation of charges hearing. Tangani man na masiguro kung may bastante na ebidensya para man maidagos ang kaso sa trial phase. Kapag nakumpirma ang mga akusasyon, ililipat ang kaso sa trial chamber para man sa formal na pagbista sa nasambit ng mga kaso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa Ladua Nacional, nagtaunin kasiguruad ang Department of Energy DOA kanda sudma na padagos an sa indang pakikipag-ulay sa mga stakeholders sa tauban kan sunod-sunod na paglangkaw kan presyo kan petrolyo. Sigun ki DOA, pinaglalauman na malangkaw sa gud ng 1.50 kada litro na presyo kan produktong petrolyo ngunya na simana. Iyan kasunod naman kan anunsyo kan mga kompanya kan petrolyo na madagdag nin presyo gikan sa 70 sagkud ng 1.40 kada litro ana ikaapat na sunod na simana. Ana paliwanag ka na sambit ng ahensya ang paglangkaw bunga naman daa kan nangyaring pangkinabanda o sa pangkinabanda merkado. Kabali ang paglangkaw kan na bits o benchmark prices arog kan na Dubai crude asin min o Platts Singapore maps. Dagdag pa man kan na DOA ang limitadong dagdag na produksyon kan OPEC poon kan bulan kan Oktubre o minabut sa 137,000 na barrels o bariles kada aldaw, mas hababa kumparamad sa tating bulanan na paglangkaw kani na sinasabing 400,000 BPD na nagbunga kana kakulangan kana supply. Pinagirumdum na subot ini liwat na paglala kana mga pangyayari sa pagultanan kan Russia asin man kan Ukraine kung sa inaapektaran ng haros 17% kan refining capacity kan Russia. Nagdagdag padigdi ang tensyon gikan man sa pagbabalikan na sanksyon kan US laban sa 13 na entity asin na 8 barko na sangkot sa illegal na pagbibenta kan petrolyo gikan man sa nasyon kan Iran asin pinagkakarkulong maabot sa 1 milyon na barilis kada aldaw. Sa tao kani siniguro kan DOA na padagos nindang pinagmomonitor ang sitwasyon sa pangkinaba na merkado asin na nakikipag ulay naman sinda sa mga industriya tangani man na mabawasan ang epekto kan
nasambit na nga produksyon sa parte mismo kan merkado. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, social media platform sa parte mismo kan mga service provider pinagsugo naman asin sinasabi na digdig kinakaipuan na mahali asin aralion ang mga nakapost na mga fake news, mga porno asin iba pa. Ini ang napayag kana nagkapira nga mga grupo na padagos man na naghahagad na digdida dapat ang mga ini day pinagatutugutan kana Facebook na maibugtak sa sindang mga post ninulita ini. Sigurado nga makakadanyar sa parte mismo kanda mga nakakabasa kaini, partikular na ang grupo kana mga minor de edad. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, maray na barata para manda sa parte mismo kana mga teachers o ana mga paratukdo. Ninulit adigdi isinusulong na sa parte mismo kana Senado na tawan mana nin overtime fee ana mga paratukdo. Ipinagasusulong sa parte mismo kana National Teachers Month, nagpaluwas ang Department of Education DepEd nin bagong patakaran na nagtataon ni na overtime compensation na para mana sa mga teachers o mga maestra sa pampublikong eskwelahan. Magkakaigwa ni na karapatan ang mga teachers o mga maestra ni na 125% kan sa indang orasan na rate para man sa overtime work sa kada weekdays asin 150% sa weekend asin man holiday. Kung kulang ang pundo pwedeng gibuhon na vacation service credit BSC and overtime bunga naman sa guidelines kan Department of Education. Dahil mababa sa 2 oras na overtime ang kinakaipuan antes na maging kwalipikado ang sarong teachers para manda sa parte mismo kan kabayadan ang trabaho nga na itao sa iba ang pinagapod na threshold na iyo ang ikredito bilang serbisyo sa parte kan na bakasyon. Tinawan doon kan DepEd na pwedeng mag-claim ana mga teachers nina sagkod 4 na oras kan overtime kada aldaw, sulaminting may 30 oras sa parte mismo kan sinasabi nga mga classroom kada semana ang karapat dapat para mana sa nasambit ng benepisyo. Maray na bareta yan para sa mga teachers. An iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa tuyang barata ngunyan sa lado lokal, ang Bureau of Fire Protection sa parte mismo kan Bicol Region pinakusuga ianda sa paagiman kan 5 bagong ambulansyang pinag-deploy sa manlaydlay ng mga fire station sa intirong Kabikulan. Orgulyo niyan kan Bureau of Fire Protection BFP sa Bicol ang 5 bagong ambulansya na na-deploy sa mga fire station sa parte mismo kan Tabaco, sa parte kan Baras, sa Milagros, Castilla, Asinmanda, Saro sa probinsya kan Camarines Sur, sa Banwaan kan Lupi. Parte ini kan inisyatibo nga mapakusog lalo ang kapasidad kan Bureau of Fire Protection sa pagsimbag sa mga emerhensya nga pagkakaigwan ng pagligtas kan buhay asin man paglaban sa kasulo.
bilog na Rion Bicol. Sigun sa Bureau of Fire Protection, sa ngunyan, iguana sindan nin 233 na mga fire trucks, 212 na pagsasadiri kan BFP, 21 sa parte kan na LGU, 35 ambulansya, 11 rescue vehicles, 9 na service vehicles, asin na 5 rescue boats. Inot naman na kanakalis na taon na karesibiman ang Bureau of Fire Protection Regional Office No. 5 nin duwang bagong fire truck na itinao sa parte mismo kan Banwaan kan Pilik Camarines Sur, sering man sa Banwaan kan Kamaligan, asin na 7 ambulansya para man sa mga fire station sa Prito Diaz, siyudad nin Sorsogon, Malinaw, kabali na digdi ang siyudad kan Legazpi, Matnog, asin man ang siyudad Canaga. Dugang pa nakaresibiman nin donasyon na ambulansya ang Santo Domingo Fire Station gikan sa parte kan LGU. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, sarong 15 anyos na daragita o minor de edad na i-rescue matapos man na ini idulag kan sarong 49 anyos na nag-iilusyon digdi. Nakwa kan mga autoridad asin na i-rescue ang 15 anyos na minor de edad gikan sa parte ken Basud, Camarines Norte, matapos ining idulag kanda sa iyang 49 anyos na nag-iilusyon na tagaduman sa San Lorenzo Ruiz sa probinsya kan Camarines Norte. Nakwa ang duwa kanda nagtalikod na aldaw kanda Domingo sa Lucena Grand Central Terminal kung saan positibong pinagbisto kan lulo ang biktima na minor de edad asin anasambit ng suspetsado. Sa presente na atubang ang lalaki nin mga kaso na inducing a minor to abandon home, pagbalga sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dinara naman sa pangangataman kan Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO anasambit ng minor de edad tanganing ipa sa irarom sa sarong counseling asin iba pang kinakaipuan na suporta katabang ang Women's and Children Protection Desk kan sinambit ng probinsya. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pasadanta ang linya kan sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Apat na babaeng adik sa tungit sa dakop dyan o sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Maray na ugali kan mga trimobile drivers sa laog kan siyudad Canaga, ipamati sa mga pasayro asin bisita ngunya na piyesta. Pito da President. Nasa linya si Buyet Paderes. Buyet. Naglibot sa mga terminal Canaga ang mga official kan transport groups kay bahan ang mga personal kan public safety office asin mga miyembro kan Naga City Police Office para ipagirumdum sa mga trimobile drivers ang mga sistemang dapat ipasunod. Ngunyan na piyesta, dakol mga pasayro asin bisita na maabot kabali ng mga liboto. Sigun kay Hilbelen, Presidente Confederation of Trimobile Operators Drivers Association sa Naga, kinauli na nila ang mga kaibahan na drivers itong mga nasa mall, Bicol Central Station, asin iba pang terminal, asin tigagumdum mga ini na dapat maging ugali na sa mga pasahero. Sa mga parte man kan mga pasahero na dapat maging alerto ang mga ini sa pagsakay sa trimobile, bisto ng mga driver sa pagikan sulot kindag ID sa plate numbers para madaling ireklamo kung dain nila suno ang asal kan mga ini. Para sa BBS News, Paul Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado lokal.
Ada Bicol DPWH Regional Director kabali man sa listahan kana mga pangaran da ipinagbulgar kan mag-agom na diskaya na subuot nakakaresibikan pirak gikan sa parte kan mga proyekto dinawit asin da ipinagpayag sa pagbulgar na ang pangaran ni Eduardo Berhilio, ada Regional Director kan Department of Public Works and Highways DPWH sa Bicol sa listahan ay pinagpaluwas kan mag-agom na government contractor na Sinda Corli asin Sara Diskaya na subuot nagahagad sa sainda ninda kwarta para man sa mga proyekto na sa indang pinaggana sa bidding sa pahayag ni Diskaya nasa 25% anda pinag-aagad karibay subuot kana proyektong dagdag para sa sainda. Sabi pa man kana mag-agom na Diskaya binanggit subuot kana mga sangkot na mga yaon sa parte kan DPWH para man sa mga kwarta arug digdi kabali sa pinagapangaranan na kinatauanin na lagay subuot iyo si Ako Bicol Party List o si Ako Bicol Congressman Elizaldico na dapat nasa 25% ana pinag-aabot kaini. Pinagsayumaan man ni Berhilio na nagre-resibisyanin na kwarta gikan man sa pamilya Diskaya. Sinabi kaniya na mayo siyang pagkasabot asin na dahil siya nungka nagresibinin na kwarta sa nasambit ng mga proyekto sabihan kan Regional Director kan DPWH. Alagad sigun sa mag-agom na Diskaya may record sinda asin sinda pangani da subuot ang nag-aabot kan kwarta sa Ako Bicol Ako Bicol asin bada sa party mismo kanda DPWH. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal. Pamuntahan din niya magali kay Darrell Banyas. Darrell. Bantang nagdadangadang na ang nakapaskuhan, nagpagirumdum ang Department of Trade and Industry digdi sa Camarines Sur sa publiko dapit sa salbadong pagbakal asin paggamit kan mga Christmas lights asin iba pang dekorasyon. Sigon sa mga otoridad, ang salang pagbakal nin mga pailaw pwede magkausanin peligro arog kan pagkasulo orog nata haranina ang holiday season. Saro sa mayor na rason kan kasulo tuyong Pasko, iyan paggamit kan mga substandard na Christmas lights kung kaya higot na pinapagirumduman publiko ni Ferdinand Bercasio, ang Chief Trade Industry Specialist kan DTI Camarines Sur na siguraduhon ang mga produktong babakalon, igwang Import Commodity Clearance o ang ICC mark o kaya man ang Philippine Standard o PS mark, kanda na nag-agi ang mga ini sa istriktong pagrekesa sa panundon pang seguridad. Sinabi ni Bercasio na kung mayo considering ng mga stickers, gusto sabihon daiman inipasado sa Bureau of Philippine Standard o BPS. Bako sa nasubuhat sa presyo ang dapat na ikonsiderar kan mga parabakal kundi ang kalidad kan produkto. Sa lado man kan mga paratinda, dapat ang siguraduhon man kan mga ini na pinapabakal ninda nakapasarman sa mga panundon kan Bureau of Philippine Standard. Dapat may PS mark asing ICC sticker na siguradong ginibo kan mga manufacturer na igwang lehitimong lisensya gikan sa BPS. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang number 1 most wanted person sa Bicol na adakop na duman sa parte mismo kan Batangas. Kaan pinagsarong puwersa kan Philippine National Police o PNP asin man kan Coast Guard. Matrayumpong naulog sa kamot kan mga autoridad ang number 1 most wanted person sa parte mismo kan Rion Bicol sa sarong ginibong mahiwas na operasyon na pinagibo duman sa Port
Tagana, Sitio Balumbato, Barangay 4, Kalatagada, Batangas, na pinagasarunga puwersa kan liderato kan Philippine National Police sa Bicol asin man kan Philippine Coast Guard. Ang suspect na atubang kaya ning kasong rape by sexual assault, criminal case sa FC 24-4879 na may piyansang 120,000 pesos asin igwapa nin 21 counts nin attempt o attempted qualified rape sa laogan sarunga minor de edad. Ang criminal case sa FC 25-4995 sagkod ng FC 25-5015 na may piyansang 200,000 pesos ang kada saro sa 21 kaso na attempted qualified theft. Ang mga warrant of arrest pinagpaliwas man kan Regional Trial Court duman sa parte mismo kan Legazpi City. Ang operasyon pinagpanginutan kan grupo kan Rapu-Rapu Municipal Police Station, Regional Intelligence Division kan Region 5 Police, Albay Provincial Intelligence Unit, Legazpi City Police Station, Kalatagan MPS, Coast Guard Substation duman sa parte kan Kalatagan. Matapos maaresto, ipinagpaaram sa nasambit ng akusado ang sa iyang mga diretso asin pinagpasairaro man sa medical examination. Ini pinagdara duman sa Kalatagan Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon. Iningunyan, ibabiyay pasiring sa parte kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado international. Sa tuyang barata sa lado international, 14 ang gadan matapos nadigdi magkaigwanin protesta duman sa Nepal laban sa social media. Daiya buminaba sa 14 katao ang nagadan asin na dosina na iba pa ang nagkairirido sa digdi sinasabing marahas na kilos protesta sa pagultanan kan mga rallyista asin man kan na pulis sa Kathmandu sa Nepal. Bunga kan desisyon kan gobyerno na ipagpangalad ang 26 na mga social media platforms arog kan Facebook, X, dating Twitter asin man na YouTube. Ninuli kaniya bunga kan na bagay na ni ang mga rallyista and nagapasiring sa parte mismo kan edipisyo kan na parliament asin pinagpurbaran na nalaugon kung sa indigdi na subuot nagamit nin badil ana puwersa kan pulis laban sa mga nasambit ng mga rallyista. Dahilan na tanganing digdi mairido asin na bawian nin buhay ana nagkapira sa mga nagsasabing nagrarally sa pagbilang kan mga autoridad. Inabot nin 14 persona ang binawian nin na buhay sa nasambit ng pambabadil. Napagaraman na inot ng pinagagad kan manlailay ng mga grupo na digdi tapuso na ang social media ban asin ang mga irregularidad sa parte mismo kan nasyon. Siring man maggamit subot kan mga pinagapod na tergas asin water canyon ang lado kan na pulis alagad na perita na magdurulagan sa parte mismo o magtago sa parte mismo kan parliament compound. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabana ni Karawat sa barata sa kinabanin na Karawat nagsakat na sa ikasisintang pwesto si Ila o Alex Ila sa panibagong WTE ranking matapos ang sa iyang makasaysayan na kapangganahan duman sa parte kan Guadalajara 125 Open duman sa Mexico kung sa siya na naging kainut-inuti na Pilipina na naggana sa WTE singles title. Ninuli ka na sambit ng trayumpo, luminangkaw din 14 ranggo si Ila, gikan sa 75, iningunyan pang 61 na. Pig partisiparan asin na dinaog ni Ila si Pana
Udbardi kana Hungary sa final score na 1-6, 7-5, 6-3 sa sarong come from behind win na kung saan nagpailing kan sa iyang tibay asin puso ang Pilipinang atleta sa tenis. Iyan mga tugang ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonal Cuba. Mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonal Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Patrabaho kan stage sa nagagamito na para man sa military parade dyan sa 15 Martires nagpapadagos. Naga City, mayo ni nagastos sa pagpapatindog kan nasambit na nga stage ninulita ang naggastos kani iyo mismo ang kontratista na dain nakatapos ka na proyekto dyan sa Plaza Quezon kan siyudad kan Naga. Sa iba pa nga pamayukan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, masungko ang mga opisyalis kan na barangay kan na Santa Cruz sa opisina kan City Hall asin man sa City Engineer's Office tanganing aramon ang kamugtakan kan sa indang petisyon sa pagpapatindog kan tower building sa sindang barangay. Sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sarong magayon na programa kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur makapagtao nin malinig na inomon sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur sa paagiman kan potable water on wheels. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado lokal. Dai naman kinakaipuan na magpasiring sa Manila ang nagkapirang mga pasyente tanganing maka-avail kan benepisyo para man sa zero benefit package kan PhilHealth sabi kan pamayukan na PhilHealth sa Kabikulan. Headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indo Boss. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, matrayong pong naitaukan Philippine Crop Insurance Corporation Bicol naabuton sa 2.8 milyones pesos na insurance indemnity o cheque sa mga parauma na benepisyaryo gikan man sa mga banwaan kanda probinsya kanda Masbate asin man sa probinsya kan Catanduanes sering man sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur iyan bilang tabang sa parte mismo kan mga parauma isinagibo ada pagkakaigwa kana nasambit na nga tabang sa pagiman kan Municipal Agriculture Office sa paagi ka na aabuton sa 0.35 million pesos na kantidad ka na cheque sa 51 nga mga paraumang benepisyaryo gikan mismo sa parte ka na nagkapira nga mga banwaan kan Regional Office number 5 manta nga digdi ipinagtawan nina doon kana insurance sistema na kung sa ina digdi sa paagiman kana 2 million na pesos na kantidad na indemnity check para man sa 300 na mga parauma gikan sa probinsya kanda Catanduanes sa Caramoran kasumpay ka na bagay nini ana mga paraumang benepisyaryo nagpasairaruman sa pinagasasabing reorientation para bada sa produkto nga serbisyo ka na PCIC sa interong Kabikulan ana probinsya kan Camarines Sur kabaliman sa nainot ng pinagatawanan ninda cheque kada PCIC Bicol ana insurance identity ana permina sa nga kausa kana distroso kana mga pano nin piga sa sabing pagkakaigwa nin baha daraka na makusog na pagbagunas kana uran kung sain nadanyaranda kadaklan ana mga produkto sa lado kana agrikultura arog kana paroy mga gulay asin iba pa. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal daina kinakaipuan pada nga magapasiring sa parte mismo kan Metro Manila tangani na makapagabil kana pinagaapod na ZAY Benefit Package iyan basado man sa PhilHealth sa Bicol Regional Vice President Alberto Manduriao kabali sa mga hospital sa riyon unakreditado para man sa ZAY Benefit Package sa kana PhilHealth iyo ang Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC ang Bicol Medical Center sa parte mismo kanda Siyudad Canaga asin man ang ACE Medical Center mayo naman report na dapat bayaran ang mga pasyenteng nasa ward type accommodation partikular na ang mga miyembro kanda PhilHealth na nakikinabang sa parte mismo kanda ZAY Benefit Package and PhilHealth padagos sa pagsasagibo kana mga programa na itinutulod kana gobyerno nasyonal tangani man na digdi mayo na nina mababayadan sa parte mismo kana sa indang pagpapaospital ada Bicol Medical Center saro sa naglansar kana sambit ng bagay kung sa ini kan nakalis na duwang simana ana nakakaagi uya ana parte kana mga pahayag na yan kan Vice President kana PhilHealth sa Bicol na si Alberto Manduriao. It's MC, the Bicol Medical Center. Itong si ACE, meron din po yan. Accredited po natin yan. Kasama din po sa benefit package ng CBEN yung ating dialysis. Marami na po dito sa Bicol Region nakapag-avail. Kaya nga sabi ko kanina,
hindi na kailangan magpunta ng mga Bicolano sa Manila o Makati para mapag-avail ng SIP benefit. Dahil dito pa lang sa Bicol Region, may mga accredited facility na tayo na capable naman mag-provide ng serbisyo na kasing buti rin ng mga ospital sa Manila. Yung provision doon sa BRM HMC na sila ay magpo-provide ng SIP benefit package sa mga nasabi kong illnesses at magbibigay sila ng libreng serbisyo sa mga mahihirap, sa PhilHealth member, basta nasa sila, ward type accommodation, wala paglabas sila, wala dapat babayaran. Artiyan ka na pahayag kan Vice President ka na PhilHealth sa Bicol Region na si Alberto Manduriao. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata lokal. DepEd Camarines-Sur pig-ing kaminar ang mga paratokdo na ikonsiderar ang promosyon. Poyet Pareres sa detalye. Pig-ing kami na kan Department of Education Camarines-Sur ang mga paratokdo na dahil magretiro na sa Teacher 1 position. Sigon kay Salvador Piligon Division Information Officer kan DepEd Camarines-Sur, nakaipuan kan mga parlakto dahil nag-untok sa pag-adal ng hulita sa subot ining continuous process. Sigon igdi man tantig papadangat ang posisyon kay po na isipon man ang promosyon. Kay puhan ang sarong paratokdoan igwang id sa iba. Kay puhan na nag-aadal ng master's as in doctor's degree. Dagdag pa ang training as in seminar na pigatin nilan para sa dugang ng dokumento sa pagpapapromote para sa BBS News, Boy Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nagsagibo ang Provincial Health Office digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines-Sur kan pinagapod na medical and dental mission duman sa barangay kan sagurong sa banwaan kan Pili Camarines-Sur. Ana nasambit na nga proyekto asin na programa sa Medical and Dental Mission. Sarong programa na pinagatud ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines-Sur. Sinugo kaniya and parte mismo kan na Provincial Health Office asin man ang serbisyong kapuarte na darahon na anasambit na nga proyekto sa banwaan kan Pili Camarines-Sur tanganing matauanan nin asistensya an mga may helang asin man mapagabot nin ngipon mapacheck up sa parte mismo kanda barangay kan sagurong sa banwaan kan Pili Camarines-Sur. Dakul na mga residentes kan sinambit ng barangay asin man kan barangay kan San Jose ana nagapasiring sa lugar tanganing aprobitsaran ang Medical and Dental Mission na sarong programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines-Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte. Nakapagabil ang mga residentes ng libreng medical and dental check-up, dental extraction, mga bulong vitamina asin na maintenance medicine para ba duman sa mga tugang nyatong senior citizen o mga gurang na. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Kakulangan sa tukawan ang padagos na problema sa nagkapirang pampublikong eskwelahan igdi sa probinsya ng Camarines-Sur. Alagad minhuli sa makabago as an environment-friendly na pasilidad ipiglansar kan probinsya ng Camarines-Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte ang sarong plastic recycling facility kung sa ilang mga basura arog kan plastic inipigibo arog kan pusog na tukawan para sa mga estudyante. Sa ngunyan tapos na ang pagpatugdo kan sinambit ng pasilidad kung saan maawat kay ni na mapahatan ang mga plastic na basura sa bilog na probinsya asin makagibo nin mga school chairs na mga gamit sa mga eskwelahan. Sa plastic recycling facility,
tigkukolekta, tiglilinig, tig-iinit ang mga basura asin matapos na maiproseso ang mga ini, tigmumolde tangarig makagibunin mga tukawan na magagamit sa mga pampublikong eskwelahan. Sa ngunyan, may nagkapira ng eskwelahan sa probinsya ang natawan kan sinabit ng mga tukawan, nagibo mismo sa plastic recycling facility na namumugtak sa bisinidad kan Kapitolyo Provincial asin ini sa esperso ni Governor Elry Villafuerte. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, preparado ng unyan ang grupo kan Barangay kan Santa Cruz sa laog kan Siyudad Canaga sa pagdul nin seguridad sa mga madayo sa piyesta digdi sa laog kan Naga. Sering man mabugtak nin pwesto na mga dayo asin mga lokal na mga paratyenda sa laog mismo kan sindang barangay. Iguana sindanin na lugar na pinagadesignar tanganing demand iburugtak ang mga gustong magnegosyo o magbugtakan sa mga panienda sa panahon kan na piyesta. Ini duman sa lugar na daisubuot makakaulang o makakaapekto sa bulos kan trapiko. Aigwa naman nin mga designadong mga lugar an sa iyang mga barangay tanod asin si mga makakatabang ninda sa pagduhol ninda pasi orden asin pagmanihar kan bulos kan trapiko sa barangay kan Santa Cruz sa panahon kan kasiributan kan piyesta. Uya si Barangay Kapitan Matias Felix Largo kan Santa Cruz, Naga City. Po, pero ang plano kayong garong i-cross po yan, pero arrogant. Ayun po, sisigurong ka na daw sila makakaulang sa mga ngaring tranquilo. Ano po, katabang naman dyan ng PSO sa kudang pulis. Pero yung mga tanod ko naka-assign na konsensya na dapat siya na po silang pusok-pus. Kaya ano po, ayun po, yung nalibig sa tubahan ko ang totoo committee chair na napising order, mayroon siya nagdadangog. Na nakaplano na po intero, gusto ko amay pa, gusto ko na arigada, abo na ko kandagan ng problema. Aayag yan ni Barangay Captain Matias Largo kan Santa Cruz, Naga City. Nagsungko na o masungko si Kapitan Largo asin iba pa nga mga barangay official kan Barangay kan Santa Cruz, Naga City sa parte kan City Hall asin man sa opisina kan City Engineer's Office kan Siyudad kan Naga. Iyan tanganing aramon kung ano na ang kamugtakan o estado kan sa indang petisyon na dapat daiipadagos ang konstruksyon kan tower building o tracing iskalon nin edipisyo dyan sa saindang lugar. Sinabi ka na punong barangay na si Largo na dapat kung ano ang original na itinaong permit kana nasambit na nga opisina kanda gobyerno o kana City Hall para mada sa pagpapatindog kana edipisyo iyo sana anda dapat gibuhon. Sangunyan mayo ni na gila-gila asin na dainagiro na proyekto bantay sarado ini kana mga opisyalis kana barangay asin na ingkaso ini magakaigwanin na iro sindaan inot na digdiya matuyaw kana sambit ng bagay. Uyan partipa kan mga pahayag ni Barangay Captain Matias Largo kana Santa Cruz, Naga City. Sa kanya ni stagnant bagamaya naghihiro. Yung tigyapang bantayan ko po sabi ko magtrabaho dyan. Ako mismo mamadyan. Tangarig maintindihan ninda. Pero mayo man, so far mo niyan garong mayang dirirungan. Kami nung mayo kang marina. Kaya kasimbagan magkatiga sa kaputan. Partikular nagkaraw. Kasi kung pati ning problema ining labson project na kaya pagmati ko kabaling dyan si Secretary Bunoan. Pero yan sa pinadara ko katong resolution, natin mo kung pwede. Kami hanggang naman sa pinagpaong permit ng city government at 6. Ayun ang tigahan dito. Baga maglinog. Sige, diba? Sige. Para man din, damado-madawad ko si dito sa TCH, sa City Engineer's Office. Wala yung kanako anong maray kaya. Baka nang maglinog din, magkakaroon ba yan dyan. Yan. Artiyan kan mga payag ni Barangay Captain Matias Largo kan Barangay kan Santa Cruz, Naga City sa pakikipagulay ni Station Manager
Bibot Calleja. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang paggibo kana patrabaho sa improvise stage dyan sa Plaza 15 Martires na iyo ang gagamiton sa Military Street Parade ngunya na fiesta sa Naga. Pag-inspeksyon na na City Engineering Office sa paagi ni City Engineer Elmera Albo ang patrabaho sa Plaza Quezon. Pinarali na si mga materialis sa lugar para dai makaulang sa pag-agi na parada. Ulit na dai magagamit ang Plaza Quezon sa parada ngunya na taon. Ulit na dai patapos ang patrabaho ang Plaza 15 Martires iyo ang gagamiton sa paagi man na improvise stage ada Plaza 15 Martires digdi sa laog na syudad na Naga. Diyan magkakaigwanin pagsaludo ana mag iribanan sa partibismo kan gigibo na Military Street Parade. Uya ang pahayag ni Engineer Elmera Albo kan Naga. Araw lang po kayo sir, tapi may pigiling niyo po si mga accomplishment po nila. Kung sige man po silang pagpatrabaho mo niyan. Sa pigiling niyo po ito bagang aagyan po bagakang parada na itong kinastilyoan. Pigigirilid naman nila si mga materialis po nilang nakalag po doon sa tinampugang kinastilyoan. Kakaipuan po kayo itong kinastilyoan na may open bago mag-military parade. Si mga okasyon po pag Piña Francia. Artiyan kan mga payag ni Engineer Elmer Albo kan syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mayo nin gastos na binutasan ang lokal na gobyerno kan syudad kan Naga sa pagpapatindog kan temporary stage sa partibismo kada Plaza 15 Martires na iyon gagamiton para manda sa nakatalaan na military parade sa fiesta kana syudad kana Naga. Sigun kay City Engineer Elmera Albo, anda kontratista, iyo mismo ana nagagastos asin nagpatindog kana nasambit na nga improvise na stage na sagkod ngunyad padagos na pinagtatrabaho pinag-wiwirilding ini taasin na siniguro na igwanin suporta tanganing dai magkaigwanin na rimalaso sa panahon kana piyesta digdi sa laog kana syudad kana Naga. Tinawan doon ni Engineer Elmera Albo na maski 5 centavos mayo man lamang na gastos digdi ang lokal na gobyerno kana Naga. Anda military parade anda dating ruta iyo man giraray ana aagian sa parte kanda sentro dailang kabali ana Plaza Quezon ninhulita ini daipatapos ana sambit na nga konstruksyon na pinagaba ni dating alkalde asin ngunyanda Congressman Nelson Ligacion. Iyan huli man ka nasambit ng bagay ang Plaza 15 Martires iyo ang magiging sentro ngunyan kan parada militar. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Engineer Elmer Albo. Ang sangon po baga ongoing na po ini yung sa may 15 Martires po ang location po ang stage po mo yan. Yun na po pigigibo po yan. Garo maapat na pigo full wheel na lang po si mga piglalagan namin lang mga additional na support si stage para mayong mangyaring aksidente. Ini pong kinastilyon po, diyan po maagi po sir ang rota ang parada. Kung the same, ibang rota po yan. Garo maagi po yan digdi sa may na po. Iba na po ang planking sir, pang-planting kaya. Oo. Sabi nyo, 15 Martires po kayo baga ang reviewing stand kan ng military. Kaya medyo iba ang rota sir. Pero duman sa sentro man po giraray. Kaya nga niyo sir na pigpakiulayan ni si contractor po kang
ng Plaza Quezon na kung pwede abran po hindi itong kinastilyoan sa ngunya lang pong okasyon na ini. Ato bang bagayan sa digdi sa inibabagang Crown Hotel? Ato bang po siya? Iyo po. Kaya ito mga planking ninda garo mahali sinadig sa may Old Emily building po bagang garo mabalik sa duman sa may mabalik sila duman sa may panganiban na area, mawala sila duman pasiring Emily and maplanking na po sinadig sa pabalik duman sa P. Burgos na area ito sa may Crown po. Halos parehas ba lang po ang ang sitwasyon. Balang si Rota. Partiyan kan mga payag ni Engineer Elmer Albuca na Naga City. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata digdi sa BBS-FM Naga. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department, nakaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis asinman si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang akuan sa inyong para barata si Junel Cuba, mabalos kan sa inyong pagkantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.